34, verse 18. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Mga bata, sana sa mga panahon ng pangangailangan ninyo ay sa Diyos pa rin kayo lalapit. Ay, kay Lord po ba? Sabi ng teacher ko kay nanay raw po. Ah, pwede rin naman. Laki ko, nasa mga magulang mo. Kaya nga po, kasi yung nanay niyo. Hindi pa po namin siya nakikita punta dito sa Purok. Kuya Kiko, padalawin niyo naman sila Kiko. Wala na po ba kayong mga magulang? Kiko, bumangon ka na riyan at baka mahuli tayo sa misa. Kanina pa ako nakabihis, inay! Ang bango naman ang niluluto ng misis ko. Talaga, baka ang putahe ko ang magpapatigil sa'yo para bumaba ng bundok. Mahal naman. Ay ang misis ko. Kung pa pwede lang hindi bumaba ng bundok at manatili sa inyo, gagawin ko. Pero hindi pwede. Si Mahal naman hindi mabiro. Kiko, halika na. Kakain na tayo. Nay, ang sarap naman po nito. Huwag kang maingay, baka marinig tayo ng mga kapitbahay at humingi pa yung mga yun. Sige na, kumain ka na anak. Oh! Ba't may patay na aso dito? Inay! Nakita niyo po ba yung patay na aso dun sa labas? Umaling aso ho! Huwag ka na magalala anak ha, ipapapulot natin yun sa tatay mo. Magpahinga ka na ngayon, Kiko, ha? Mahal, iiwan mo na naman kami. Hindi mo mamalayan ay nakakit ng bali ako ng bundok. Ganun lang yung kabilis. Mas matagal, mas malayo, mas delikado. Mahal, huwag mo na lang kaya kami iwan ni Kiko. Dito ka na lang sa amin. Mahal ko. Sundalo ako. Pinakailangan kong bumaba ng bundok. Yung asawa ni Aling Huli. Ayun, hindi na nakauwi yung asawa niya. Ayun, maaga siyang nabiyunda. Mahal ko. Papayag ba ako na mabiyuda ang misis ko? Sige, basta, umuwi ka, ha? Wala ako para alagaan ka, para ipagluto ka. Ha? Umuwi ka, ha? Mahal, babalik agad ako. Itay, mag-iingat ko kayo ron. Oo naman, Tito. Para sa iyo at sa adaba lang namin. Naririnig kita, Fredo. Biro lang, mahal. O siya, mauna na ako, ano? Oh, huwag mo kakalimutan yung mga bilin ko sa'yo, ha? Mag-iingat ka doon at lagi kang magdadasal. Alagaan ng inay mo, Kiko. Mahal na mahal ko kayo. Itay, yun na lang po itong usaryo. Salamat, anak. Mauna na ako. Nakakalungkot naman po, inay. Hindi na naman tayo kompleto sa hapag. Anak, babalik ang kitay mo. Nangako siya sa akin na aakyat muli siya sa bundok ng buhay. Takot lang nun sa akin. Ikaw na ang magdasal, anak. O Kiko, bibisita ang tiyetes mo sa Makalawa. Kailangan maglinis tayong mabuti. Dahil po ba bibisita siya? O baka naman po dahil kukutsay niya itong bahay, inay? Ikaw naman, mabait naman ang tiyetes mo. Minsan may sapak lang yun. Wala naman po ako naalalang naging mabait siya. Parang hindi naman po totoo yung minsan niya. Hay naku Kiko, halika na at maglinis ka. Tuloy-tuloy na ang pangungutya mo sa aking kapatid. Oh. Yes, ang tagal na natin hindi nagkita. 3, 5, hindi ko na nga mabilang eh. Hindi naman sa ganun, Ate Maya. Grabe ka. Halika na, pumasok ka na nga rito. Kumain ka na ba?
Ay, ano mga pagkain nyo? Mamaya, upo ka muna. Ay, saan pala yung salbahe kong pamangkin? Yes naman, kaya ayaw sa'yo ng bata. Totoo naman, Ate Maya, salbahe yung patang mo. At teka, saan pala si Pepredo? Parang wala siya dito ah. Kakababa lang niya ng bundok na isang araw lang. Naku, bumaba ng bundok. Oo eh. Bumaba ng bundok o sumakabilang bahay? Tess, mahal ako ng asawa ko, ganun din ang anak ko. Oo, mahal ka ni Kuya Pedro. Pero, ganun ang gawa ng mga sundalo. At, sundalo si Kuya Pedro, hindi imposibleng mababae siya dun sa Maynila. Tess, hindi gagawin niya ni Fredo. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Hindi ko naman sinabing hindi mo siya mahal. Pero, baka sakaling may makita siyang babae dun. Tess, tama na. Ate Maya, totoo naman. Hindi imposibleng totoo ang mga sinasabi ng bibig ko. Paano kung nakakita pala siya ng babae doon? Yung mas maganda, yung mas magra at mas magaling. Tess, kung hindi pa sapat sa'yo na sabihin na mahal ako ng asawa ko, pues ayoko nang makita ka. Umalis ka na rito, Tess. Nay, ano... nasaan no si Tia Tess? Akala ko po ba darating siya? Maaga siyang umalis, Kiko. Kumain ka na rin. Maaga pong umalis? Maaga po ba siyang nakarating mula sa bayan? Maaga siyang umalis dahil pinalayas ko siya. Ano? Narinig mo na ang narinig mo, Kiko. Bakit niya po siya pinalayas? Bastos ang bunganga eh. Sabi naman po sa inyo eh. Wala akong naalalang naging mabait siya. Hay nako, Kiko. Kumain ka na nga riyan. Kung ano-ano pinagsasabi mo. Sige na, kumain ka. Hindi nang bababa ang asawa ko. Mahal niya ako. Bumaba siya ng bundok para magtrabaho. Hindi pwede. Hindi pwede. Sino ka ba? Sino ka ba? Tigilan mo na ako. Parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Wag ako. Wag ako. Wag ako. Nay, magdasal po muna kayo bago matulog. Oo, Kiko. Ikaw matulog ka na. Maaga pa ang pasok mo bukas. Sige na. Pakiusap. Tama na. Tama na. Talagang tama na ang panloloko niya sa'yo, Maya. Tama na. Sino ka ba? Ano ba sinasabi mo? Kilala mo ba ang asawa ko? Kaibigan mo ako, Maya. Tayo na akong magkakampi. Kaibigan tayo. Kaibigan? Pwede bang tumigil ka na? Bakit ako titigil? Ayaw mo mahalin ang katotohanan? Totohanan? Walang totoo sa lahat ng sinasabi mo sa akin. Ayaw mo maniwala sa akin. Hindi ba ako tiwala? Tapos paniniwalaan mo pa yung manloloko mong asawa? Hindi manluloko ang asawa ko! Inay! Ayos na mo ba kayo? Anong nangyari? Inay? Ayos lang ako. Kiko, kanina ka pa ba dyan? Naririnig mo rin ba siya, Kiko? Naririnig mo ba?
Nay, masakit ho. Naririnig mo ba siya, Kiko? Ha? Ang alin ho. Kailangan niyo po ulitin tayo. Tayo naman may kakampi. Kwago, napakaingay nila tuwing gabi. Nakaka-istorbo. Hindi ho. Ganun ba? Sige na, matulog ka. Pahinga ka na, hayaan mo na yun. Sige. Maya, Kiko, Tay! Ang tagal niyo pong hindi nakauwi. nasaan ang nanay mo, Kiko? Nasa kwarto po. Hindi ko na alam gagawin ko. Bakit kaya ganito? Bakit ganon? Pwede ba manahimik ka muna? Tahimik! Tahimik! Tama na! Tahimik! Tahimik! Maya, Tama. sino kausap mo? Fredo! 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 Mal, sabi ko sa'yo, di ba makakabalik agad ako bago mo pamamalayan, hindi ba? Makakabalik. Tagalan ka nga po. Hindi mo alam kung gaano ang kasabik sa pagbabalik mo, Fredo. Kiko! Ano ba namang bata ka? Pasensya na po, inay. Hindi ko sinasadya. Sa susunod, huwag ka masyadong tensyonado. Opo. Baka nagtataka ka. Nasaan ang iyong itay? Naroon, sa Maynila, kasamang kanyang kirida. Ho, may kirida po si tatay. Hindi po totoo yan. Totoo yun, Kiko. Hanapin mo ngayon ang itay mo. Hindi ka ba naniniwala sa inay mo, ha? Kiko, may kirida siya. Nay, tama na po. Tama na? Kiko, anong tama na? May kirida ang itay mo. Sumama siya doon. Tama siya. Tama. Tama siya. Sino ang tama, inay? Ang tiyates mo. Tama. Ang tiyates mo. Tama siya. Papasok na po ako. Iingat ka. Kiko, ayos ka lang? Kanina ka pa tulala ah. Pagod lang. At maraming iniisip. Kalma lang ko, baka mabaliw ka niyan tulad ng lola mo. Anong sabi mo? Sabi kasi ni Inay, huwag daw ako lalapit sa'yo kasi may sapi raw kayo. Ano? Ano ba sabi mo? Usap-usapan kasi noon na nagpakamatay daw ang lola mo dahil may sapi raw siya. Malay ko baka nababaliw ka na rin tulad ng lola mo. Sabi ni teacher na papasa daw yung mga ganun eh. Kinetic. Basta ganun. Sa susunod na magsasalita ka, siguro yung maganda yung sasabihin mo, ha? Inay, kumain ako kayo.
kakain? Bakit ako kakain? Inuwian na ba tayo ng tatay mo? Sabi niyo po, iniwan na tayo ni Itay. Sa tingin niyo po ba, babalik pa siya? Babalik? Naroon siya sa kanyang kirida sa Maynila. Magkasama sila. Pati sa impyerno magsama sila. Mamamatay sila pareho. Tayo, Kiko, dito lang tayo. Magiging maayos ang buhay natin, anak. Natatakot na po ako sa inyo. Bakit ka natatakot? Huwag ka matakot sa akin. Magtiwala ka kay inay, ha? Hindi tulad ng tatay mong walang kwenta. Ako, anak, hindi kita iiwan. Pakiusap po. Kumain na kayo, Inay. Anak, makinig ka naman sa sasabihin ko. Iniwan tayo ng itay mo. Tiwala ka naman sa akin. Pakiusap po, kumain na po kayo. Nung una rin, Kiko, hindi ako naniniwala. Pero nakita ko ang kanyang kirida at siya. Magkasama sila. Kiko, maniwala ka naman sa akin, ha? Nang bababae ang tatay mo. Hindi niya po tayo iniwan. Pinatay mo siya. Pinatay ko ang tatay mo? Mahal ko ang tatay mo. Kiko, mahal ko si Fredo. Mahal ko siya. Hindi ko siya kayang patayin. Makikita mo. Narito pa ang kanyang gamit. Fredo! 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 Inay, bibili lang mo ako ng ulam. Nay? Nay? Nay! Nay, bakit po? Anong ginawa ng pamilya namin ito upang maranasan namin lahat ng ito? Akala ko ba ikaw pinakamapangyarihan sa lahat? Kataas-taasan? Pinakadakila? Anong lahat ng ito? Anong ginawa ang pamilya namin upang maranasan namin lahat ng ito? Ang ginawa lamang ni Inay ay pasugin ang pamilyang ito ng pagmamahal. At si Itay naman kung hindi ay ibigay ang aming pangangailangan. Ngunit anong lahat ng ito? Kinasusuklaman kita! Tara na, tara na. Tingnan yung mukha mo. Kung talagang bata ka, magbigay respeto nga sa'yo yung namayapang inay at itay. Magandang umaga ko, padre. Magandang umaga, Tess. Ito na ba si Kiko? Ito po, padre. Sabi kayo, pumasok tayo sa loob. Simula noon, tumahimik na yung batang yan. Kung noon, kaya niya pa akong kutyain. Ngayon, parang tila'y hangin na lang ako sa kanya at ang lahat na nakapaligid sa kanya. Naintindihan ko ang lahat, Tess. Ngunit, sa inyo ba siya maglalagi? Ang mga kamag-anak namin ni Ate Maya ay nasa malayong probinsya. At ang kay Kuya Pedro naman ay nasa bayan. Wala akong ibang pagpipilian kundi kutupin ang batang yan. Ang malaking pinag-aalala ko lang lamang ay makalalong magsusuwain ang batang yan. Naku!
Nais ko siyang kunin. Ha? Po? Padre? Alam mo ay galing ang ampunan. Ginot ko pa ako ng dalawang mag-asawa na negosyante mula sa Manila. Umasa ako nang makita ang aking mga magulang, ngunit ako'y nabigo at nagalit sa Panginoon at sinisi sa kanya ang lahat sapagkat Bakit mo ba sinasabi ito sa akin lahat? alam ko mabigat dito. Pero ayon sa aking kumpadre na si Pedro, ayaw niya malungkot ang kanyang mag-ina. Hindi ako sasama sa'yo. Mas pipiliin ko pa si Tia Tess. Kasi naman sa kanyang kumpadre lamang. Hindi mo po ba talaga ako tatantanan? Kung ito'y labag talaga sa iyong kalooban, ay hindi na kita gugurin pa. Ngunit ako hindi lamang kumpadre ng iyong itay. Ako rin ay isang anak na gaya mo ay pinakalang pinagsakluban ng lahat ng problema ng sanlibutan. Isang anak na isinisi sa kanyang lahat. Pinamuhian siya, maging ang kanyang sarili. At walang ginawa kundi ang hanapan ng butas. Lahat ng binigay niya at kailan may hindi man ang pasalamat sa aking pinamasang ginawa. Nanatili ako sa dilim ng napakatagal. Gusto mo bang manatili sa dilim habang buhay? Kiko? Kiko, kuhain mo na mga bata. Nagdidilim na. Opo, Tiyo. O siya, susunduin ko sa yung mga katanungan niyo ha. At baka maabutan pa kayo dito ng bitin. Ano ba yan? Hindi na naman namin makikita mga ano, Kuya Kiko. Kaya nga po, sa susunod na mga pagkakataon na lang, maraming salamat mga Sige po. Paalam Kuya Kiko. Paalam Padre. Ingat kayo. Maraming salamat, Tiyo. Para saan? Noong panahon na pinigilan ko ang sarili ko umanap ng sandigan, natakot ako. Natakot ako na baka mawalan ako ng kasandalan. At maraming salamat din po sa pagpapakita sa akin ng kabutihan na ang tingin ko noon na hindi ko kailangan. At maraming salamat din po sa paulit-ulit na pagkatok sa aming tahanan. Hindi ko lang po alam na kailangan ko lang po palang ulit magbukas ng pinto para sa liwanag. Maraming salamat po sa pagliligtas sa akin. Kiko, noong mga panahon na iyon, hindi lamang ang tawag sa siya, ako, instrumento lamang. Maraming salamat din po pala sa pagpapakilala sa akin sa Kanya, sa ating Panginoon, na akala ko ay pinalikuran na ako. Kailanman, hindi niya tayo tatalikuran, Kiko. Tayo ang hindi naisipang pagbukas at patuloyin siya, Kiko. Bukod sa Panginoon, ligtas mo rin ang sarili mo, Kiko. Doon ako pinakamamahal sa'yo. Salamat, Tiyo, sa aruga, pangunawa, at sa tahanan na hindi ko inasahan na kailangan ko. Mauna na ako sa loob, Kiko. Sumunod ka na kasi magagabi.